At welcome din si Enoch. Hi, Enoch. Okay, welcome. So this is, si Kim saka si Kate. Palakpakan natin. Pero nakita ko na, ka-GJ ko na yan si Kate. Kahapon, kasama na rin sa GG. Yay! Welcome! Okay, at isa sa mga special events natin for today, first time na pangalawang Saturday of the month ng February, nagkaroon ng Next Gen Sabado. So, yay! At isa pang celebration, magkakaroon tayo ng additional sa program natin for today. Since special yung event natin for today, meron tayo mga panelists. So, i-welcome natin si Tito Jobert saka si Tita Tintin. Yay! So, anyway, mamaya makikipagkwentuhan tayo about how love and relationships work. Although, alam natin na medyo bata pa tayo, but it's good to start early and let's talk about how we should deal with this stuff. Yes. So, mamaya darating din si Pastor at saka si Ate Che. Ganito, i-welcome natin sila. Kunyari, nag-uusap-usap tayo. Tapos pag dumating sila, bigla tayo uy, welcome, ganyan. Pastor! Ganon, yan. Hi. Late kasi sila. Okay. Balik tayo sa story. So, bago lahat, magpapagising ako. So, meron akong, although may chocolates tayo, may basket of chocolates tayo, pero meron akong limited edition of Bang Bang. So, mag-uusap lang tayo ng movie quotes / love song quotes, saka verses. Tapos tignan natin kung sino makakasagot. Sige, start muna tayo. Sabihin niyo kung anong movie to. Pabilisan na. Okay, sige. Love is like the wind. You can't see it, but you can feel it. Anong movie yan? Starts with letter A. Tapos, 4 words. Okay? So, you have 5 seconds. Okay. Isa pang clue. Lumang movie siya. Tapos, opposites attract. Opposites attract. Anong movie yan? Love is like the wind. You can't see it, but you can feel it. Okay, second spoiler. Namatay yung babae sa dulo. Namatay yung babae sa dulo. Okay, isa pang, an international. Sorry, Nicholas Sparks movie. Love is like the wind. You can't see it. Ha? Hindi yung The Notebook. Pero mas lumapa sa The Notebook. Starts with letter A, tapos 4 na oh my gosh. Tapos ito, yung dulo nun, ito. Tapos, yun to. I want to remember. Okay. Nice. Okay, so chocolate. Okay. Yay! Okay, next. Ito. Is that movie ulit? You love me, real or not real? Tapos I tell him, real. Okay. Julia. Okay. Next. Okay. Punta tayo sa Christian films. Ewan ko kung mahilig kayo sa Christian films. Okay. She does not deserve this, Dad. I am not doing it anymore. How am I supposed to show love? How am I supposed to show love to somebody over and over and over and over again who constantly rejects me? Fireproof! Look! Ang galing. Sino na nakala na Fireproof dito? Maganda yon. Best love story na Christian film. Ayan. Okay, punta tayo sa love songs. Oh my gosh, siguro marami makakuha na to. Love songs. Oh my gosh, Taylor Swift. Hindi, joke lang, wala pa ko eh. Ito. Can you feel the love tonight? Sino kumanta? Kasi
babae yung kumanta, hindi si Simba. Si Simba. Animal yun eh. Start sa letter E. Ang elevation. Hindi. Parang Christian, pero hindi si Christian kasi start sa letter E. Tita Tintin! Eto dyan! Ay, si Tita Tintin! Ang galing! Ang galing na Tita Tintin. Bigyan natin si Tita Tintin. Ano sa'yo? Oh, ito. Oh, ang galing. Ito, isa pa. Gusto niya ng love songs? Love songs. Sige, punta tayo sa Tagalog. Kasi gusto mahilig kayo sa Tagalog. Sinong kumanta nito? May narinig akong Moira. Wala pa nga eh. Sige. Sige, tama. Wala pa. Mahiwaga. Pipilian ka. Wait lang, ang bilis. Wait lang, ulit. Next song. Tataas yung kamay, ha? Okay. Wait lang, ito. Asahan mo mula ngayon. Sino? Emre? No. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Ha? Moira? Hindi eh. Hindi nyo alam. Sige, wag na yan. Eto, ang bagyo ng tadhana ay dinadala ako sa init ng Abadara na. Ang galing, Catherine! Wait lang, kaya ko ba? Uy, sayang. Last. Okay, eto. Punta tayo sa, ang galing niya sa sige na nga, isa pa. Sorry, sinisipan ako. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo, ngunit parang sa'yo ayaw nang lumayo. Ano yun? Start sa letter M. Band to. Band. Galing ba? Oo! Cellphone! Oh! Yung cellphone. May nagpalit yung cellphone sa chocolate. Okay. Ito ba? Ito. Handa akong ibigan ka. Hindi. 2 words, tas paras na S. 2 words, tas paras na S. Oh my gosh, Laila, sorry. Hindi, nakasagot ka na, wag ka, Emre. Bahala ka dyan. Sige, last na to. Wala ka pang bang-bang? Hindi, bigyan ko na ng bang-bang si Emre. Hindi, ito. Bible naman tayo. Di, syempre, kailangan. Alam din tayo sa Bible eh. Ito, love is patient, love is kind. Sabihin niyo kung anong book. Bonus na kapag may chapter sa verse. Magtaas ng kamay, ha? Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Emre, meron ka na? Taas ang kamay. Kamay, hindi kamay, ibang kamay. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongdoings. Love. Enough. Bonus kapag may chapter sa verse. Wow! Galing! May book, chapter, and verse. May book, chapter, and verse. So, tatlo. Yay! Ang tindi. Estudyante ko yun. Next. Okay, eto to. Kasi tayo ay pala kaibigan lang. Hindi naman kasi pag love month,
relationship na higher level, dapat meron na tayong friendship level. So ito, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. What book? First John. Ang galing mo, Gab. Yay! Okay, tapos na ating game. So we're now, let's start with our opening prayer from Gab. Okay. Ayan guys, let us all stand for our prayer para diretso na rin tayo. Ayan. So Lord, we come to you together today, Lord, as the youth po, Lord, of GCS Santa Rosa po, Lord. Lord, as next gen po, Lord, and Lord, we lift up to you yung samahan po namin today, Lord. We lift up to you, Lord, yung aming oras po, Lord, sa pagpunta po namin dito. Lord, we lift up to you our presence po, Lord. Lord, may our event today po, Lord, glorify you po, Lord. May it bless us po, Lord, sa aming puso po, Lord, at aming isip po, Lord. Malinawan po kami, Lord, sa kung anong what does it really mean po, Lord, na yung magmahal po, Lord, ng kapwa, Lord. Lord, as we partake po dito sa event na to, Lord, may we always remember po, Lord, na we love because you first love us, Lord. And may we always remember this fact po, Lord, na the reason we can love po, Lord, the reason we can love others po, Lord, is because you first loved us po, Lord. Lord, salamat po, Lord. As we go through this event po, Lord, may you bless po, Lord, yung aming isip po, Lord, yung aming physical bodies po, Lord, yung aming mental po, Lord, yung aming emotional po, Lord, na kami po ay makinig po, Lord, and lahat po na magsaserve po today, Lord, i-bless niyo po, Lord, na ma-serve po namin kayo, Lord, ng puso't damdamin po, Lord. Lord, salamat po, Lord. We lift up to you today. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So once again, welcome sa panibagong Next Gen Sabado, everyone. And I hope that you remember yung mga shinare sa atin nila Ate Mai and Kuya Buddy last week sa ating first part ng series na to or ng special Next Gen Sabado na to na itatangi or itatanggi. Ayan. So, kumusta naman yung Valentine's Day nyo? Nakatanggap pa kayo ng flowers? Or kayo ba yung nagbigay ng flowers? Yan. So, nonetheless, I hope na nag-enjoy kayo and also kept sa puso nyo yung pagmamahal na binibigay sa atin ni Lord. Yan. So, let's remember this and shout it out loud as we sing Can't Stop Singing. More than enough, without Jesus Christ in me.
1 John 4, verses 9 to 10, it says, "This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins." Everyone, I know na lahat tayo may kanya-kanya tayong tinatreasure sa buhay natin. Tao, bagay, or anything that we really love. We treasure this something to the point na gusto natin, sa atin lang yung bagay na yun. Ayaw natin siyang i-share sa iba or ipakita sa iba. Pero let us remember na si Lord, He gave His own beloved Son to save us from our sins. He loves us up to the point where He's giving us everything. Napaka-selfless ng ating Panginoon. So with that, let us all praise Him and sing Selfless Love. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, selfless love. Oh, it chases me down, fights till I found. Here's the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, selfless love. How is it possible? You have been so, so good to me. When I felt no worth, you did it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, selfless love. Oh, it chases me down, fights till I found. Here's the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, selfless love. Snow shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, line you won't tear down, coming after me. Snow shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, line you won't tear down, coming after me. Snow shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, line you won't tear down, coming after me. Snow shadow you won't light up, mountains you won't climb up,
Hello? Amen. Indeed, wala kang katulad si Lord. Sige, thank you worship team. Thank you Next Gen Band for leading. Sige, makakaupo na po tayo. So, good afternoon. Ako si Ate Mai. Ayan, one of the ates ito sa Next Gen. Coming from the song, no, walang katulad. Wala talagang katulad si God, no, sa pagmamahal natin. And our key verse nga para sa Next Gen Sabado na ito is that we love because God first loved us. Pero alam nyo, sino ding walang katulad? Kayo. In a sense na, walang ibang pwedeng mag-place ng Slides yung ano. same slides lang po. Ay, hindi po yung sa song. Ay, Sige, hintayin natin yung slide. Ayan. So, Next Gen Sabado Part 2. Next. Okay. Free tickets sa EK. Pero on the day, lahat ng rides 2 times ang speed. Or itatanggi. Right? Wala masyadong So yeah, mas makikilala natin na sino mga gustong mga fast rides. Sige, let's go to the next one. 7 a.m. class pero sure, pass. Itatangi or tatanggi? wala mga dito. Okay lang ang early class. Galing. Sige, next. Eat all you can, pero ikaw maghuhugas ng plato. Siya, itatanggi. So, sige, next. Mahilig kumain sa labas, pero laging nagpapalibre. Ito in terms of, friend or crush na ganyan. Mahilig kumain sa labas, pero laging nagpapalibre. Itatangi nyo ba na friend? Or itatanggi? Itatanggi. Yan. Nalilito ako kasi left and right dito. Sige, next. Ang galing mag-English pero laging wrong grammar. Itatangi or itatanggi? Itatanggi. Sige. Yun nga eh. Magaling lang yung slang, yung accent, di ba? Sige, next. Favorite niya manood ng K-drama tapos out loud niyang babasahin yung mga subtitles. Itatangi or itatanggi? Yan. Ayan. Okay lang Okay lang kahit maingay yung kasama. Next. Pupuntahan ka sa bahay para mangopya ng assignment. Ayoko naman dadaya. Ganyan. Yan. So itatanggi. Meron pa ba? Yan, very affirming in words, tapos madalas mangutang.
Wow, may theme tayo ng utang this time. Yan, mahirap itatanggi. Next. Mahilig man libre na kumain sa labas pero magko-comment sa mga food choices mo. Critical. Comment lang naman. So, okay lang, no? Pero nalilibre naman, no? Maganda. So, sige. So, next. Wala na. So, sige, upo na tayo. Yan. So, welcome ulit sa ating Next Gen Special Next Gen Sabado Special na itatanggi. And yung first time natin, katulad ng sabi ni Ate Jimmy, na nagkaroon tayo ng twice a month. So, nagsimula tayo ng Next Gen after pandemic na online. Tapos, naging parang may face-to-face sometimes. Naging every month yung face-to-face. Ngayon, twice a month na tayong face-to-face. So, welcome! Yan. I hope na yung Next Gen maging community talaga tayo that follows Jesus and get ng mga mamimit nandito, magbabati nyo before you go home. So today, meron tayong Next Gen Special na nag-invite tayo ng mga couples dito sa GCF Santa Rosa na mag-share ng kanilang testimony. Actually, yung gusto namin, last week kami ni Ate Mai, nag-share kami ng mga principles, di ba, pati nung story namin. Pero ngayon naman, may mga principles and testimony din, tapos may Q&A din tayo. So, kung next slide, makikita nyo, meron tayong QR code. So, kung meron kayong data, next slide pa po. Yan. So, they will tell their story and then we will Q&A. So, kung meron kayong data, pwede nyo i-scan yan. Tapos, pwede nyo i-input dun yung questions nyo. Kung wala kayong data, ipapasa ni Ate Mai yung mga paper na pwede kayong magsulat, pati pencil. Yan. Pero kung meron kayo, pwede nyo i-scan. Tapos sulat nyo lang yung mga questions ninyo about love life and then tatanungin natin mamaya. I-discuss natin mamaya. Pwede na rin ibigay ngayon. So yan. So meron tayong dalawang couples na in-invite today na mag-share ng kanilang love story. Actually, first, gusto natin yung mga couples na walang anak sa Next Gen. Pero maganda naman kasi okay lang naman sa mga anak nila mag-testimony yung parents nila. Pero yung couple na to, they are in charge of our edifying ministry dito sa GCF Santa Rosa. And nakakatuwa na pinupush talaga tayo magkaroon ng growth groups, small groups, tapos mga open GGs na lahat included. And this year, 23 years na silang married. Yung eldest na anak nila is graduate na already, nag-a-apply ng work, si Kuya Christian. And yung youngest na anak nila, kaka-debut lang, di ba? Yay! Sige, so let's welcome si Kuya Jobert and Ate Tintin. Yes, sa harap. Dito na po kayo sa harap. Gusto sana namin na invite na lahat ng panel natin dito. Pero medyo na late si Pastor Raul, pati si Sis Che. So, hahabol lang sila. Katulad nung sabi ni Jimmy, i-welcome natin sila pagdating nila. Sige. Pwede rin sa kayo comfortable. So, to share their, Special delivery. Wow, thank you. So, palakpakan naman natin. Wala kasi siyang gift eh. Ngayon. Yeah, happy Valentine's Day. Sa mga anak mo. Ayan. Ayun. So, how do we do this? Kukwento lang? Di pa naman ako Sige. comfortable sa stage. Oo nga. May stage fright. Oh, sige. Okay lang. Dito, no? Para... Saan ba? Dito? Para mawala yung para makita nila yung halika dito. Yan, dito. Yan. Okay, sige po. Magandang hapon po sa inyong lahat. I was tasked by Brother Buddy to share yung aming
ano daw, yung love story namin. Ayan. So, meron po kaming na-prepare na slides dyan sa... Ayan. Ayan. Itatanggi. Itatangi. Ayan. Oo nga. Yan din po yung jacket namin eh. Parang kailan... Ayan, sige po. Next slide po. Ayan. Nagkakilala po kami ni Tin. Ayan. Palit. Nagkakilala po kami sa work na lang nung nag-OJT po siya. Kasi kami ay... that was at 1997 nung nag-OJT po siya. Pero we came from the same school. Yung titingnan niyo yung picture namin, lumang-luma. Parang magkaaway pa kami dyan. No? Parang, di ba? Tapos mga payat moments pa yan eh. Yung mga tuko moments pa namin yan. Mapapayat. Tapos nagkakilala po kami sa Silog Electronics. Ayan. Nag-OJT siya. But we came from the same school. However, even though we came from the same school, hindi po kami nagkakilala doon. Yung mga kaibigan niya, kakilala ko. Yung mga kaibigan ko, kakilala niya. Pero kami mismo, personally, wala kaming acquaintance sa school. Doon na lang sa office nung kami po ay nag-OJT siya. Ako technician na ako noon. Yan, next slide. Ayan. So dahil naging magkaibigan po kami, during the time magkaibigan kami, just like you, no? Ganun din eh. Marami din akong dinadaan ng mga crush noon. Madami din namang mga nagugustuhan. Pero ang ending, wala pong nagkakagusto sa akin. So dahil walang nagkakagusto sa akin, siguro dahil sa profile ko na parang parang payat na payat, parang feeling nila addict tapos long hair pa. So wala talagang nagkagusto sa akin noon. So ang sabi ko, ayoko naman ligaw. Maghanap na lang ako ng kaibigan. Ayan. So, si Tin ang nahanap kong kaibigan. Magkaibigan kami sa Silog, tapos ayan we went to dun sa lugar niya. We also went sa Tagaytay. So, dinadaan-daan din sa kanta-kanta. Yan, mga marunong mag-gitara dyan. Kunwari lang yan, you know. Ayan. So, ibig sabihin, nagkaroon din po kami ng time together, but hindi po ako nanligaw. Wala pong ligawan na nangyari. Kasi alam ko, kung liligawan ko siya, sigurado babasted din na naman ako. Ayoko na mabasted. Ayan, sige. May dadagdag ka doon? Wala. Mamaya, baka, Kasi during that time, kasi focus ka, di ba? Kasi yung train up ko kasi sa mga parents ko, parang hindi ka pwedeng makipag-usap sa mga lalaki, gano'n, conservative type, and napaka-strict ng mga parents ko. At the same time, aral talaga. Kasi medyo mahirap noon mag-aral eh. Mahirap yung pag-aaral, gawa ng mahirap nga po kami. So we need to strive hard para ma-maintain yung grades. Kasi pag nawala ka doon, scholarship yun. Scholarship kasi yun eh, at saka state university. Pag nawala ka doon, wala. So, no time for love. At saka during the time, hindi ko pa alam talaga hindi nga ako nagka-crush yata eh. Parang wala talaga sa isip ko yung mga ganun. Kasi nga, hindi ka pwedeng umuwi ng pag 6 o'clock. Uwi agad sa bahay. Kahit sa school, wala. Tsaka sa mga classmates ko, puro lalaki. So, yung environment sa school is such, in a way na, lalaki din yung train up ko. Yung training ko, parang lalaki na rin ako. Parang ganun. So, no wonder na kahit sa school, hindi kami nagkikita. Ayun. Kasi ako ganun din. Walang barkada, pagkatapos diretso uwi. Pupunta lang ng school, tapos uwi na naman. Ayan, so in short, nagkaigihan, nagkapanatagan ng loob. Ayan, dahil ako ay graduate naman during the time. At si Tin ay naging graduate na rin siya. So, nandun lang po nagkaroon ng deeper relationship kami. So, yan yung next slide. Ayan. Ayan. So, kinasal po kami. Mabilis, alam nyo? Bakit? Wala siya. Ako yung first boyfriend niya. Ayan. Siya din yung first girlfriend ko, pero hindi siya yung unang niligawan ko. Sa dami na niligawan ko, puro busted. Ayan. Saan sila ngayon? Ha? Okay. So, ito po ang kagandahan nito, no? Nung kinasal kami, that was December 8 of 2000,
Kung napabalitaan ninyo yung kinasal tapos hindi dumating yung mga pagkain dahil tinakbo nung caterer yung pera, kami po yun, nauna na kami. Nauna kami doon, dapat nga pala binigyan nila kaming package. Dapat may pagkain kami dyan. Kaya kung tingnan nyo, cake na lang at lechon ang natitira. Gift pa po yan sa amin. Regalo pa yan. Regalo pa po sa amin yan. Kasi yung pagkain talaga na hindi dumating. Hindi talaga siya dumating. As in, wala talagang dumating. But the good thing is, kinasal kami sa church. Christian wedding. Christian wedding together with the leaders. So sila po nag-explain ng kakulangan. So parang wala nang sa aming dalawa, wala lang, parang okay lang siya, walang food, okay. Walang masyadong impact, yun walang masyadong sa amin, pero sama ng loob. Yung natataranta yung mga yung mga friends namin. So nag-order sila ng kanin sa McDonald's, yung extra rice. Tapos ang lechon ang ginawang ulam. Yung lechon na rin yung ulam, yung soft drinks, kinuha lang nila sa baba. May restaurant doon. Okay na po, talo-talo na. Tsaka yung mga leaders, tuwa rin naman sila. At mga ninong-ninang namin, elders ng church din. Kaya parang masaya na rin. Walang impact sa amin and sa amin matapos lang yung kasal. Parang ganon. So the good thing na shinil din kami ni Lord sa ganong scenario. Kaya siguro sanay kami sa wala. Kaya naging yung first ministry namin, couples. Kasi naramdaman namin yung burden na yun. In a way, kung napansin ninyo, konti din yung pictures. Kasi wala talaga naman kami photographer noon at hindi pa uso mga cellphone nung time namin. Kaya yung mga puro pa yan, puro tawag dito, yung di-film. Tapos ang kagandahan nung dinevelop yung film, puro kuko. Kasi yung kamay na nagpipicture, nandun naka-cover. Tapos, nung pinadevelop na, ay nasira yung developer, puro sepia ang gumalabas ng picture. Tragic talaga yung kasal namin. Pero yun yung naging, alam mo yun yung pagtanggap mo sa mga scenario, sa mga things na kung hindi man ayon sa kalooban mo or sa gusto mo, but yet you rely doon sa goodness. Tingnan mo yung kabutihan instead of titingnan mo po yung failures o mga kung ano man. Kasi kung titingnan mo yun, disappointment talaga. But an ending, we have to move on. We have to go. Ilapit mo daw yung mic mo. Yun. We have to move on dun sa yung what's next. Yeah. What's next, yun. So after the wedding, next slide please. Wala kaming taga-pindot, sorry. Yan, yun ang simula yung aming adventure. Kaya nilagay kong picture dyan yung hiking namin. Kasi talagang uphill ang nangyari sa buhay namin. Mahirap yung buhay namin, buhay mag-asawa. We are living here dito sa Muntinlupa pa noon and wala kaming mga kamag-anak dito, wala kaming parents. Breadwinners. We are both breadwinners and it's very difficult time for us. However, dahil Kristiyano na po kami, we rely on God's mathematics, kung tawagin. Ano yun? Sabi ni Janjan sa akin, Daddy, sorry. Sabi ni Janjan, Mami, paiiyakin mo ba sila? God's math. God's mathematics. Kasi yung sweldo mo is not enough to pay for your bills. But at the end of the day, everything fits. We don't know how, ilang taon din namin pinag-isipan nyo, paano nangyari yun? We survived na hindi naman talagang naghirap yung aming mga anak. And again, we rely only on the promise of the Lord that He will never leave us nor forsake us, especially when it comes to finding the right person for you. Sabi ko nga kanina, di po ba, ang dami kong niligawan, dami namang rejection na nangyari. So hindi na ako nanligaw, pero at the end of the day, nagkaroon lang yung friendship, and then tinuro sa amin ni pastor namin noon na sabi, you marry your best friend. So sabi ko, sige, ito na, Lord. Ito na yung sign ko. Yung best friend. To add on, kasi noon, I have a belief na ayoko kasi mag-boyfriend kung sino-sino or kung ano-ano. Kasi baka mamaya, sa probinsya kasi, pag may kasama kang iba na boyfriend, sasabihin, ay, ano na yan. Kaya ako noon, sabi ko, pag nag-boyfriend ako, I'll make sure na yun na rin ang mapapangasawa ko. Kasi I want to preserve. Alam mo yung thoughts na pag maglalakad sa daan, kasi iba kasi yung culture noon. At the same, so parang purity yung nasa yun kasi isip palagi mo. in-instill ng parents ko sa akin. At the same time, during that time, antog doon yung, sa dami ng, Sinabi pala si Jobert, sabi niya lagi namin sinasabi sa mga anak namin, ito yung pinaka-importante. Pwede ka daw magkamali ng maraming beses.
Pero Wag lang. wag lang sa pagpili ng partner mo sa buhay. Yes. Kasi ito it will break you or it will make you. Kasi sa unang-una, yung partner po, huwag kayong magmadali kasi nga marami pa kayong opportunity sa buhay. And then, May tinalaga si Lord na para sa sa'yo. iyo. With all of my frustration before, sabi ko, Lord, bakit hindi naman ako ganun ka pangit? So ngayon, siguro. Pero bakit lahat ng nililigawan ko, ay binabasted ako? Ayaw sa akin. So I pray to the Lord. Lord, sabi ko, ayoko na maligaw. Ayoko nang masaktan. Ang sakit pala ng, you're offering your love and then somebody will just reject it kahit dahil hindi kanya type. So alam nyo, I pray to the Lord, niload ko sa Panginoon, and then, lo and behold, dahil Christian naman ako noon, pinakita niya sa akin yung type ng babae na magiging partner ko. I don't know sa inyo if you experience that, but ako, dinrawing ko yung itsura niya. Nung dinrawing ko, pinakita ko siya, nagulat siya kasi yun yung buhok niya noon, yung curly pa. Ngayon, hindi na eh. Pero yun yung buhok niya at alam ko na siya na nga yun. Siya na nga. So, siya yung pin-repair ni Lord for me. So, sige po. Next slide. Sorry, Brother Gengis. Ayan. So, because of that, no? So, ayan, nagkasama po kami, no? Kung napansin ninyo, nagsama kami ng aking misis sa mga outing na yung mga ganon, pero kasal na po kami nun. Because we believe that perfect, sabi nga doon, perfect privacy is equals to perfect intimacy. So, pag hindi pa kayo kasal at hindi pa kayo ready na makasal or dito sa tao na to, iiwas talaga kayo, otherwise you will fall in the temptation. No? So ito na po, because of the trials and the tribulations ng aming marriage, kasalanan na rin. Tsaka we are not perfect. We failed din naman sa aming relationship. Sabi noon, do not be equally yoked with unbeliever. Hindi pa siya believer noon. Pero hindi pa siya na-baptize na Christian, pero uma-attend na po siya sa church. Nung na-baptize siya, tsaka na lang kami kinasal eh. So okay pa rin, pero parang mali pa rin yung yung point na mag-girlfriend at ng ganun ka early. But during the time I was 23, she is 22 nung kinasal kami. We are very young. And siyempre pag very young ka na kinasal, number one mong kalaban yung parents mo. Because they don't expect you to get married very early. Ako po during the time nagtatrabaho na. I'm already working as a technician. Pero she just graduated yung kanyang college at kapapasa lang sa board, wala pang isang taon yata or parang 1 year lang na nakalipas na gumraduate siya ay nagpakasal na kasi talagang in love joke lang magalit ayan, sige po. Next slide, Brother Gengis. Okay, ayan. So, ayan po, because of our love for one another, of course, nagkaroon kami ng anak. Ayan, si Christian, yung bunso, yung aming ang pinakapanganay namin. And, of course, wala pa yan si Jane sa ganyang picture namin, pero sinama ko na ngayon. Ayan. Kaya tingnan niyo yung tingin, sama ng tingin eh. Ba't daw siya hindi kasama? Ayan. Alright, so, again, we just want to reiterate na yung pagpili po ng partner in life ay talagang, very crucial. Ino-offer po talaga yon kay Lord. Kasi, sabi nga namin, 90% of your happiness would depend on the partner that you have in life. And mind you, hindi nyo po pwedeng isoli yan. The moment na nagkamali kayo dyan, walang sulian po yan. And hindi rin maganda naman na sobrang dami kayong mga boyfriend or girlfriend before na dahil hindi naman kayo ready pang magpakasal kasi at the end of the day, yung the way you treat your spouse will be affected because meron kayong mga soul ties doon sa mga previous ninyo. Kaya sinasabi nila, first love never dies. First love never dies po yun. Kaya careful tayo if we really wanted to have a good relationship sa ating magiging spouse in the future. So kung hindi pa kayo ready, di steady lang muna. Pero kung ready na kayo, and then sige,
go ahead because God has a plan. Huwag po kayo magmadali because God has already prepared the best partner for you. Sometimes, sa sobra nating pagmamadali, sabihin natin, Lord, I'm praying for my life partner. Pero Lord, para hindi ka na mahirapan, ito po yung picture niya. Parang hiningi mo na rin kay Lord na ito na. So we praise the Lord that indeed in all of our marriage life, we rely on His power and we rely on His strength. And we have a wonderful children na meron na kami ngayon, and we praise God for that. It's a blessing, and it's always God's provision din sa bawat isa na later on, pag naging married na kayo or magkaroon kayo ng life partner, you really have to look at yung buhay ng bawat isa in the light of our Lord Jesus Christ. Because that's the best foundation in all relationships that we have. So last slide po namin. Yan. So thank you so much po for listening for our short story. Tsaka may add-on lang pala ako. Meron pa. During our early marriage kasi, during our early relationship na dalawa, since bata pa kami, syempre may mga struggles yan. May mga lifestyle ka, may mga culture ka coming from your house, family mo, both sides. So with that, we have may ministry tayo sa church, diba? Usually, may mga iba-ibang ministry. But with that, iniwan niya po yung kanyang exalting ministry. Tapos kasi sa choir po ako noon. Sa choir siya noon. So iniwan niya po at sumama siya sa Copos kasi hindi ako nakaka-relate. Kasi magaling nga akong kumanta pero hindi naman nila ako sinasalang. Pinapasayaw ka lang. With that, we pinili namin yung couples ministry kasi alam namin by the age of 23, 24, we started the couples ministry for us to understand really yung design. Kami muna, para maintindihan namin what's really with regards to couples. Yun ang aming ini-start. Kaya sa inyo po, wag kayong, yun nga, palagi, siguro sinasabi namin lagi ito, nire-remind namin sa mga anak namin, at the same time sa inyo na rin kasi we have the opportunity to tell you na just pray for the Lord and wait upon the Lord kasi mahirap po magkamali. Nadaanan namin yan, mahirap po magkamali. Yeah. May consequences po lahat ng pagkakamali natin at kasalanan natin sa Panginoon. But yet, God is good. God is faithful na even in nagkamali kami, but yet God gives us hope and gives us another second chance na mabago. With that, pasalamat kami sa Panginoon na tinulungan niya kami mapalaki yung mga anak namin at maging okay kami as a couple. Yeah. To God be the glory. Thank you so much po. God bless. Pumuna kayo, Kuya Jobert, Sistine. Ayan, palakpakan ulit natin, Kuya Jobert and Sistine. Ang ganda nung sinabi nila, no, na pwede kang magkamali ng maraming beses. Wag lang sa partner sa buhay. So, dapat pinagpe-pray mo talaga yon, pinapasa Diyos talaga yon. Pati isa pa maganda, yung perfect privacy should have perfect intimacy. No? So, yung bibigay mo lang yung sarili mo pag fully intimate na kayo or meron na kayong commitment. Ayan, thank you Kuya Jobert, Sistine. At meron pa tayo isang couple na i-welcome dito sa harap. So, siyang head pastor ng GCF Santa Rosa and 7 years na silang married. Tapos, they are expecting their first baby. So, 23 weeks pregnant. Let's welcome Pastor Raul and Sis Che. Yay! Palakpakan natin sila. Hello po. Oo nga, no? Para nag-usap-usap tayo, ah. Hindi kami nag-usap-usap na. Si Kuya Buddy rin, no? Kulay. Ayan, magandang hapon, Next Gen. Gusto ko pala ipakilala sa inyo yung aking beloved, si Sister Cherry. Kilala nyo na yan? Ate Che. Si Ate Che pala, si Ate Che. Or yung iba, tinatawag siyang Mami Che. Sabi ko nga, before I share, gusto ko lang i-introduce siya na siya yung second na pinakang tamang decision na ginawa ko sa buhay ko. Siyempre, yung first yung ibigay ko yung buhay ko kay Jesus, di ba? And then, siya yung pangalawa na wisest decision na ginawa ko sa buhay ko. Yan. Yam, can you share paano ba tayo nagsimula? Ayun po. Sige po, we have a few pictures po. Yan. Ayun.
Pero hindi po yan yung simula. Ano na, prenup na po Pangako yan. sa'yo. Ito po yung simula talaga. So, actually po, we started off as friends. So, for those who know our love story po, nag-start po kami sa, actually as friends, meron pong isang camp na buong Laguna. So, kung nakaka-attend kayo ng mga District 1, so yun po yung District 1 camp. Pero dati po, meron pong Laguna-wide camp. Yun. So, doon po kami nag-meet kasi ako po from Calamba, si Pastor Raul from District 4, Pangil. So, doon sa time na pong to, parang ang dami po na campers, tapos may mga counselors po na, na girls and boys. So, ang ginawa po nung, uso po dati yung kay Willie, yung big time ba yun? Parang, Will time, big time pa. Yan. So, meron po yung parang dalawa kayo, tapos may talent portion. Lagi po nila pinag-partner, counselor na babae at counselor na lalaki. So, nung time po, nagpa-partner na po yung mga tao. Nakita ko po si Pastor Raul, sobrang quiet niya, pero nakalagay counselor, Kuya Raul pa po siya noon. Tapos sabi ko, hello, taga-saan ka? So, ako po kasi yung outgoing, tapos makulit, gano'n. So, parang yung ginagawa mo dyan, kawawa ka naman. Hindi, parang po kasi siya kawawa, hindi siya nakikipag, sa mga tao. So, parang kinalit ko lang siya. Tapos sabi ko, saan ka galing? Gano'n. Tapos sabi niya, sa Pangil. Saan yun? Meron bang ganun sa Laguna? Sabi niya, oo, District 4. Gano'n. So, parang doon po kami nag-start. Tapos, sabi ko sa kanya, anong papakita nating talent? Kasi most ng mga counselors po, kumakanta. So, nung time na yun, sabi ko, gusto mo sumayaw tayo? Pero hindi ko po alam na hindi siya marunong sumayaw. So, sabi niya, sige. Tapos nagpa-practice na po kami. Parang, Di pa marunong. Hindi ko na marunong sumayaw, kaya sobrang nakakatawa po yung presentation namin. Kasi tatawagin ka, tapos mapakita mo yung talent mo. Tapos, ayun po, naalala ko sinayaw natin yung Now That You're Near. Ayan, so, Ikaw nagturo nun, di ba? Opo, ayan. So, yan po yung aming, so nakita niyo naman po kung gaano siya ka-macho noon. Si Pastor Raul. Hindi ba po uso only rice? So, yun po yung start. So, friendship po yun. Kasi nung time na yun po, ako po, meron po akong boyfriend na non-Christian. Yun. Tapos yung time na yun, si Pastor... Ako newly grad ako ng college dyan. Tapos, nagpe-pray ako kasi nagpe-preach ako sa church yung time na yun. Wala kaming pastor. So, but later that year, naging pastor din ako. No? Then, hindi na kami nagkaroon ng communication after the camp. Paano ba nangyari? Ba't dito Hindi po kami nagkaroon ng communication for 4 kasi years. Wala po siyang cellphone. Nakiki-insert lang po siya ng SIM sa ate niya. So parang nung one time nakakahiya kasi parang, hello? Sino to? Tapos parang yun, sabi niya, ay sorry, nakiki-insert lang ako sa ate ko ng SIM. So anyway, so hindi po kami nagkaroon na ng communication after po nun. For how many years? 4 years. Then, noong 2013, nagkita ulit kami sa church sa San Pedro. Yes. So, ito po yung next namin. So, nagkasama kami sa isang leadership camp. Siya yung camp director noong time na yan. Ako, camper lang nun. So, nag-meet po kami sa isang camp ulit. So, grabe naman talaga yung ni Lord. So, it was a leadership camp and then parang ibang-iba na po si Pastor. So, yung pong isa naming picture dyan sa IGSL, pareho po kami estudyante nung time na yon. Ako po sa UP, siya sa ATS. Pero nagpunta po kami sa IGSL for the library. Yan. So, yung next po ay couple goals. So, eventually po, ayun, naging kami po ni Pastor. So, medyo mahaba po yung kung paano naging kami. Pero it was like, at first po, hindi ko sure. Kasi lagi po kaming parang close, nag-uusap kami sa phone. And then parang nakita ko po na parang we're journeying together as parang medyo may exclusivity. So nung time na yun parang naghingi po ako ng advice sa pastors, ganon, sa mga mentors kung okay lang ba yun? Kasi hindi naman siya nagsasabi sa akin na parang nililigawan ba niya ako? Parang weird. Weird. Kasi parang walang... Closeness muna. Oo. So kumbaga, walang DTR. Alam mo yun? Walang define the relationship, walang
label. Para sa isang girl, ayoko nun Kasi ayoko ng unsure, no? So parang kailangan alam mo, ano kayo? Kasi pag tinanong, ano mo si Pastor Ul? Friend? Di ba parang may question sa mind mo, friend lang ba kami? Hindi ko sure So, yung pong time na yon parang nag-distance ako sa kanya. So, that's the time naman na parang dinefine na niya. So, parang, pinursu niya ako. Kasi parang nagkaroon kami ng closeness, tas na nakakalito. So, nung nag-move away ako ng konti, doon na po siya nag-make ng step na, yan. So, we are exclusively dating each other and I'm praying for you. Yan. Tapos, nung time na yun, natatawa ako kasi sabi niya sa akin, nung time na parang sobrang confused ako kung ano ba kami ganyan, sabi niya sa akin, di kasi ako naghahanap ng girlfriend. So, nung sinabi niya parang, ganun ba? Sabi, alam mo, pero hindi po kami mga bata nito. I was like 27 at that time. So, we're old. Considering na, so hindi daw siya naghahanap ng girlfriend. So, sa akin, So, sabi niya, wife na kasi hinahanap ko. Sabi ka, okay. Sabi ka, okay. Okay, thank you. Yun po. So, yun po yung niya. Yan. So, eto po yung aming couple goals. Couple goals. So, we finish our masters. Kasi kami matanda na kami, so pareho po kami nagma-masteral during that time. So, I was there when he finished his masters po sa ATS, and he was with me when I finished my masters po sa UP. So, yung next po is other couple goals po. Hindi pa po kami married nito, but we are fiancé. Tama ba? So, we are ministry partners po. So, as you can see po, meron kami mga tribal missions. We also go to mga pagtuturo ng kids po. Tapos si Pastor Raul also helps us po sa DVBS. And then, yun po, we also attend like leadership, ano pa to? IDC, no? Yan. So, yeah. So, mga ganun po. Discipleship classes. So, yun. Sobrang importante po sa amin yung feeling po namin yun yung nagpa-sure sa amin na kami yung para sa isa't isa because we have the same heart for the ministry, for the Lord. And sa akin po kasi nung time na yon bilang youth leader, it was very difficult to find somebody na parang not really equal or parang somebody who will bring you closer to God. Kasi parang sa church nyo, ikaw laging inaasahan na you'll bring people closer to God. So yung kung meron man naliligaw sa'yo within the church context, parang baby pa, Christian, ganon. So parang, wow, ako lagi magdadala sa'yo, ganon. So parang, ang hirap nung ganon. So sabi ko, Lord, possible ba na bigyan mo ako ng someone na will bring me closer to you, na hindi parang ako lagi yung kailangan strong, yung mga ganon. Kasi po minsan nakakapagod yun pag hindi kayo pareho. So nung time na yun, yun po. So si Pastor Raul po yung nandoon. So, nung time na yan, ayan, kinasal na tayo. Ano po kaya, 28? Yan, so 30 po ako. 30 years old nung kinasal kami. So, oldies po kami kinasal. Pero we really enjoyed our time, yung pong single time namin with the Lord. Kasi we know, yun po yung time namin talaga na we have all the energy, our resources for God, no, and the ministry. Sobrang laki po nung naging growth namin nung time na before po kami kinasal at naging boyfriend, girlfriend. Tapos po, parang na-feel ko rin po that we were able to give back to our parents. No? So, in terms of sa resources, as sa career, nakita nila po nag-take off kami sa careers namin. We're able to travel separately, ganun po, grow separately. And then, we met. Yeah. Po. Actually, nung time na yun po, sabi niya nga na parang parang ready na ako magpakasal. Parang gusto ko na mag-asawa ng time na yan. And I was still looking for a person to be with nung time na yan. Nakita ko sa kanya kung paano siya magturo sa mga bata. Yung mga bata, tuwan-tuwa sa kanya. Then nakita ko rin kung paano po siya mag-care at mag-love sa parents po niya. Tapos sa parents ko rin. So sabi ko, ito na po yung yung babae na hinahanap ko. So, nung time na yan, I think 2015, no? Nung nag-propose ako sa kanya for marriage, just kinasal kami ng 2016. Yan. So, sobrang blessed ako kasi
hindi lang siya naging life partner but ministry partner. So we started our ministry in Matalatala. Bagong kasal kami noong time na yun. And we were partners talaga dun sa ministry ng Panginoon. Ayun po. So, yung siguro po yung share naming principles with regards to what we've learned. Kasi parang nag-end po kami dun sa wedding namin is, principles. Yan, sa akin ang una, parang may kinalaman din sa sinabi ni na Jobert kanina. Ang sa akin, lagi kong sinasabi sa mga younger generation, huwag kayong magmadali. It's better to wait long than to marry wrong. Ayan. So sa kanila kasi, magkamali ka na sa lahat, except for the partner, di ba? Almost similar din na talagang be careful sa pagpili ng magiging partner kasi talagang it will affect yung buhay, yung mga pangarap mo, yung future mo, no? It will affect everything. So pangalawa, ikaw ba? Sige. So sa akin medyo related din po doon that anything that is beautiful in God's perfect timing. So medyo rin po same. Kasi tamang panahon. Opo, kasi yung sa akin naman, kaya yun yung principle na natutunan ko po is because kahit yung isang bagay beautiful siya, pero wala siya dun sa timing ni God, pumapangit siya. So, let me give you an example. Halimbawa, pregnancy po. So, di ba, if pregnancy is within the context of marriage and, parang God-given timing, it's so beautiful. Like, everyone celebrates it. Alam mo yun, yung parang every day you're joyful kasi there's new life, no, na binigay ni Lord. It's such a blessing. Pero, in the context ng teenager, no, or outside marriage, ang una mo maisip, shame, no, embarrassment, what will people say? Although it's still a blessing, God can redeem us. However, at the same time, parang dahil hindi siya nasa perfect timing ni God, parang medyo nakita niya, parang off, ganon. Another thing is, halimbawa, sex po. Sex, in the context of marriage, it's so glorifying to God. Kasi siya nag-create nun eh. He wants us to experience the pleasure of one another, yung love, no? So, hindi siya sa context ng lust. Kasi, minsan, isipin mo, pagka outside ng marriage, not within the bounds of God's glory, siya eh, parang lust, yung parang you're just fulfilling your physical desires, hormones, yung mga ganyan. Pero, technically, something that is beautiful, hindi nagiging beautiful kasi nga wala siya dun sa right time. So usually it brings guilt, lalo na if you're a Christian and you're engaging in premarital sex, talagang it brings guilt and parang you feel dirty, siguro after you're convicted kasi mali yun, it's a sin. So sayang po kasi siya eh, parang it's meant to be beautiful. So yun po yung isang natutunan namin na if you trust God's timing, you obey God as you wait for His timing. Kasi hindi po laging, minsan, true love waits, sabi ng iba, ma'am, bakit sa akin true love's late? So, minsan po talaga ganon. Minsan, nag-wait naman sila, pero but late yon. So, well, that's the truth po for some of us kasi iba-iba tayo ng journey when it comes to loving a person. So, yan po yung sa akin. Yan, sige. Sa akin naman, pangalawang learning ko rin is yung before you enter relationship, kailangan i-prepare mo yung sarili mo. You need to grow, no? Because what you become is what you bring into the relationship. So kung immature ka pa, hindi ka pa nag-grow, tapos gusto mo nang pumasok sa relationship, magiging chaotic siya. Ano? So what we need to do is to prepare prepare yourself dun sa time na magkakaroon ka na ng relationship. And how are you going to do that? So you can journey with other people, other Christians, and cultivate your spiritual life, mag-grow ka muna, para pagka ikaw ay pumasok na doon sa relationship, you'll become a better person and magiging, kumbaga, you will be able to adjust doon sa differences din ninyo. Kasi talagang napakahirap po, lalo na pag nag-asawa na kayo, kasi two different people na kayo, di ba? So, kailangan talaga you mature and
kailangan nag-grow tayo before entering a relationship. Yan, So siguro yung sa akin po parang in conjunction din with what Pastor Raul has said. Kasi po we also parang had a lot of true love waits, no? So being parang part ng youth, no? Every February, meron taon-taon, meron din po kami ganito, mga ini-interview. And then we've learned na, kasi usually isa sa mga tanong ng mga young people, when is the right time for marriage? Like right age, gano'n. So, dun sa mga nakausap po namin, although sinasabi nila na yung iba parang they started their relationship high school pa lang, merong college sweethearts, no? We've also heard yun nga po yung iba na parang professionals na, no? Young pro na sila. However po, nalaman namin dun sa mga, who started their relationship younger, sabi nila, if they didn't start the relationship as young, marami silang maiiwasang mga petty na away. Kasi, di ba tulad po ng sinabi ni Pastor, immature ka pa eh. You have like your own, alam mo yun, marami ka pang mga personal na identity crisis. Alam mo yun, meron ka pang mga, di mo kilala pa sarili mo, hindi ka pa buo, alam mo yun. Tapos, pumasok ka sa isang relationship at that time na you're not yet sure of who you are. So, ang dala-dala mo, ang dami mong baggage, no, usually. So, pagpasok niyo po dun sa relationship, parang dahil may kasama na yung immaturity that comes with age, natatawa nga po ako pag kinakwento ko sa kanya minsan yung mga pinag-aawayan namin ng mga ex ko na bata pa ako. Not really bata, 20 years old, nagkaroon po ako ng non-Christian boyfriend. Alam mo yung pinag-aawayan namin, kung yung 3-in-1 ba, 3 baso, o sugar, coffee, at creamer. Alam mo, yung parang, yung ina-explain ko sa kanya na, sabi niya kasi 3-in-1 daw, ibig sabihin 3 basos. Sabi ko, ha? Sabi ko, hindi. Akala ko na joke yun. Hindi, 3 baso means, coffee, ganyan. Isipin niya, inaaway niya ako, hindi. Sabi niya sa akin, 3 baso yan. Alam mo yung parang, alam mo yung isa parang immaturity. Tapos, alam mo yung, isa pa inaway niya ako sa jeep. Just because iniisip ko, ano kaya ang totoong pangalan ni Nida Blanca? Ilan yung si Nida Blanca? Anong totoong pangalan ni Nida Blanca? Kasi namatay siya, gusto ko mag-post about Nida Blanca. Iniisip ko yung pangalan niya. Sabi sa akin, di Nida Blanca. Sabi ko, hindi, yung totoo niyang pangalan. Sabi niya, Nida Blanca. Hindi, sabi ko, screen name niya yun eh. Sabi sa ibig mo sabihin, si Robin Padilla, hindi totoong Robin Padilla pangalan. Sabi ko, ha? So, anyway, parang, wait lang. Alam mo, minsan yung mga ganong awit, tapos inaaway niya ako, sinisigaw niya ako sa jeep. So, complete, ayan. So, alam mo yan, parang, ba't ko ba ito nagustuhan? Anyway, hindi, po kasi siya, lead vocalist at lead guitar. Ayun. Ay, di ba, pumupogi pag gano'n. Ayan, so, pero, grabe. So, tapos alam niyo, pagka pinag-pray niyo kay Lord, tanggalin mo nga yung love ko dito kasi parang malito. Tapos nung tinanggal ni Lord yung love ko, parang naisip ko, ba't ko ito nagustuhan? Alam mo yun, parang, oo nga, no, kakaiba siya. Yun. So anyway, so yun po, alam niyo, ang petty-petty, parang ba't natin pinag-awayin yung parang, it's so petty, just because we were so young, parang hindi kami ready talaga for such a relationship. Tsaka gusto ko lang rin mag-disclaimer, baka isipin nyo na nakita nyo kami, we perfectly followed God dun sa process ng Panginoon. Sabi niya nga, she had, I think, 3 ex-boyfriends. Ako naman, I had 1 ex-girlfriend. At talagang, unbeliever yun. I'm not proud of that, but it was a mistake na talagang hindi ako nakinig sa mga sinasabi ng Panginoon during that time. Pero sabi ko nga, buti na lang, hindi na tuloy yung relationship ko, yung former relationship ko, hindi yun yung naging napangasawa ko. Kasi sabi ko, napakalaking pagsisisi at saka talagang malaking mawawala sa akin na doon sa relationship namin. I really enjoy yung company with Cherry. Even nung nagliligawan pa lang kami, sobrang saya ko tuwing kasama ko siya. Parang nagkaroon ako ng best friend kasi lahat, yung struggles ko, yung spiritual journey ko, we are in the same page. And we discuss yung mga books na binabasa namin recently. So, yung mga devotion namin, sobrang parang na time na nakakita ko ng tao na tuwing may nangyayaring event sa buhay ko, gustong-gusto ko magkwento sa kanya. Lahat ng nangyayari sa akin.
So, I found the person na talagang siya yung yung binigay ng Panginoon sa akin. I really enjoy her company and discussing with her yung mga devotions, yung mga books na binabasa namin. So doon lalong tumibay yung parang na-attach ako sa kanya na sabi ko ito na yung tao na pinrepare ni Lord para sa akin. Ayan. So, Thank you po. yun lang po. Maraming salamat. Thank you, Pastor Raul. Sige po, upo muna kayo, Pastor Raul, Sis Che. So we'll go dun sa exciting portion ng question and answer. Pero bago yun, no, ang nakuha ko doon is it's better to wait long than to marry wrong. Tapos it's importante para sa atin ngayon is to grow, prepare ourselves, get ready. Tapos nakita ko rin na maganda palang nagjo-join ng camp. Yan. Para ma-meet mo yung the right person. Mag-camp na kayo next year. Pero thank you, Pastor Raul, Sis Che, for your open honesty din. And we're excited to ask questions. So, lagay ko rin sa group chat ng Next Gen yung link nung question and answer. And pwede nyo ilagay doon, although marami ng questions, baka hindi matatapos in the 15 minutes. Pero meron po tayong mga questions. And then kung gusto nyo ng personal question, pwede rin kayong tumayo, na raise ng hand tapos i-ask. Pero kung open nyo yung Slido natin, mayroon na mga questions. And ito na lang una, okay lang po bang mag-first move ang babae? And related to that is yung, ayan, kung meron din, pwede mag-answer ang mga women natin, strong independent women. Tapos, related to that, paano pag torpe yung lalaki? Di ba? Paano pag torpe ako? Nilagay niya doon. And may isa pa po dito Test. Yan. Yan, pwede po bang ligaw? Ay, hindi pala. Ayan, ang question dito is, do you think men are still expected to be the main decision makers about faith in relationship or it's more of the joint decision in these days? Yan. So, parang men and women together. Sige po, ano pong mga ideas niyo doon? Men and women. Ano po yung una? Yung babae ang manligaw? Oo, kung pwede ba daw mag-initiate yung babae? Yes. Okay, sige. First, i-validate ko muna yung question. Ilang taon na po yung babae? I-validate lang kasi baka mamaya sobrang bata pa naman. Pagka ang edad mo po ay nasa 40s, wala na problema. Tinutulak na nga. But again, we are living in a society where in such a way, tinitingnan pa rin yung old culture na it's always the man who makes the first move. Tapos yung babae pa rin yung dalagang Filipina, yung pa rin yung expectation. For me, personally, kaya nga sabi ko kanina, you marry your best friend kasi kung kayo talaga ay para sa isa't isa, darating yung tamang timing, sabi ni Sis Cherry kanina, darating yung tamang timing na kayo ay magkatagpo at magpahiwatig ng inyong mga nararamdaman sa isa't isa. So usually, ang babae, steady lang kayo. Let the man make the first move. I would suggest na let the men be men and women be women. Yun lang. Sige po. Thank you, Kuya Jobert. And sina sis... From the point of view naman ng women. Strong independent woman. Strong independent. Ayan. So, siguro po yung sa akin, paano ba? Kasi yung question parang first move, no? So, siguro kung ang ibig mong sabihin parang mag-hint ka lang na meron ka ring feelings. So, wala naman ako nakikitang masama doon. For example, we can use humor, di ba? Alam mo yun, kasi minsan, para lang hint lang. Ganun. Okay lang yung hint. Pero, allow mo pa rin na i-pursue ka. Ako, I agree. Sample ng humor. Hindi ko alam. Hindi, I mean, Oo, yung parang gano'n lang na parang, yung minsan kasi, di ba, parang you see the person hurt,
tas yung Akala ko pick-up line. nakaka-empathize ka sa hurt niya. So parang, alam mo, yung mga joke lang, kung ako yan. Alam mo, so, yung mga ganun ko, kung ako yan, I'm not gonna hurt you. Pero mga ganun joke lang. Pwede naman, lalo na kung friends na kayo. So ako, I agree din dun sa idea ng friendship muna. Kasi, mas makikita mo yung pagtatangi Kahit girl ka, parang makikita mo kung may pagtatangi kayo sa isa't isa if meron kayong friendship. So, kung ano naman yung ikaw ipupursue mo siya, tapos kakamit nyo lang today, masyado parang, hi, I'm Cherry. So, masyado naman siyang forward. No? So, ako, I'd still go for, kahit na strong ka, kahit na torpe siya, no? You can still wait for you to be pursued. Ayan, so mag-wait lang. And meron tayong live question dito. Pero before that, settle muna natin yung Christian, no? Kasi marami nag-ask, what if you're dealing with a non-believer, should I bring them closer to God or cut them off? So very good yun, na dalawa yung options mo. Either you bring them closer to God, ang tawag doon, evangeligaw, or cut them off. Pero, siguro, ano na lang, no, to save time, is importante ipag-pray, seek counsel din, pag may non-Christian, dahil maraming gulo nga pag hindi kayo same ng values and faith. So, sige, let's welcome our question, live question, si Emre. Hi po. Question lang po. Paano po i-pursue yung isang babae na study first, reserved, tapos Christian rin naman po siya? Pero strict parents, sobrang strict, as in super strict. Parang real life yan Real life question yan Itatag ko. Anong name? Ilan to? So nagtatanong ako yung diskarte paano liligawan ba? Para gano'n. I-pursue. Yung study first. Ayan. Ako, marami na ako mga na-victim na ako. Alam niyo ba, si Jobert, di ba, nabasted siya several times. Nung college ako, several times ako na-busted. So, yung mga nagugustuhan ko, ayaw sa akin, sabi ko. So, laging sinasabi nila, study first ako. Tapos after ilang months, may boyfriend na. So, umiiyak ako, sabi ko, ano bang meron sa akin? Bakit di ako nagugustuhan ng mga gusto ko? Ayan. So, yun, siguro ang isang doon, kung study first, you allow the person na mag-aral muna talaga, then darating naman yung time na na magiging ready rin siya. Yan. So, tulad sinabi niya, study first. Merong ibig sabihin yun sa mga babae, dito yung mga babae. Pag sinabing study first, ano ba ibig sabihin nun? Ayaw nyo doon sa lalaki? Usually, yan ang isa sa unang reason nila na binibigay. Palusot, pag ayaw doon sa lalaki. Pero kayo ba, ba't yung sinasabing study first? Ikaw ba nag-study first ka? Hindi ka nag-study first yata nung time? Study first. Ay, si Ate Tin. With regards to study first, kasi depende rin yun sa culture kasi sa family. Ako kasi, yun naman talaga yung parang in-instill ng parents ko sa akin. Kasi they are both teachers sa province, napaka-strict. But ang study first, kapos mayroong babae talaga na gusto din talaga yung career-oriented, gusto niya i-pursue yung kanyang career or may ambition siya sa buhay. So before, sa honest din naman siguro sa pag-ano, pero alam naman ng anak ko, marami pong naniligaw sa akin. No. But then, never po ako nag-entertain kasi ang sagot ko palagi, balik ka na lang sa akin. Niloloko nga nila ako sa bahay kasi ang sagot ko, balik ka sa akin kung may napatunayan ka na. Ganon. So sabi nila, mali daw yun kasi pinapaasa ko. Until such time na mag-asawa na kami ni Jobert, mag-asawa na kami, may anak na kami, bumalik talaga sa akin. As in, maganda na yung career niya. Malaki na talaga kasi ako noon, medyo kilala ako sa province. So bumalik siya, sabi niya sa akin, uy, ganito sinabi mo, sabi ko lang sa'yo, naunahan kayo, wala akong choice. Pero mayroon talagang babaeng ganun, lalo na sa mga kaklase ko noon. Kami kasi, mayroon kaming usapan na ilan na kaming babae, 4, 5. Talagang wala kaming boyfriend na nag-aaral kami for 5 years sa engineering. So with that, yun talaga, career-oriented. Siguro, depende rin sa culture sa family. At the same time, yung strict ng parents, strict talaga parents ko,
But then, may ganun talagang babae siguro. At isa ako doon. Yeah. Study first. Thank you po. Graduate naman muna eh. Yes. So, importante yun, no? No, priorities and develop yourself. Sige, let's move to another question. Maraming question dito of paano natin malalaman siya na ba? Diba? How do I know na yun na yung the one? Pati pwede bang gamitin yung online dating para mahanap? Okay lang po ba mag-online dating para mahanap yung the one? So, how do you determine that person is the one? And also, related to that, pwede ba yun? Online dating, ganyan. Sige, Pastor Raul. If you're looking for a person na Christian, na nag-grow, nagsaserve sa Panginoon, di ba lahat naman tayo na gusto natin. Hindi mo siya makikita dun sa lugar kung saan, sa inuman, hindi mo siya mamimit dun. Kasi you can find that person in the right place and at the right time. No? So, tanong mo, kailan ba yung right time? No? So, sabi ko nga, kapag ready ka na rin doon sa relationship na yon, kami ni Cherry, ang laging minomodel namin sa mga dinidisciple namin is kailangan mag-aral ka muna, tapusin muna yung pag-aral mo. Then kapag nakatapos ka na, I think that's time, parang medyo nag-grow ka na rin, ready ka na rin for a relationship. So, dun ang sagot ko dun is, you need to be to find that place, that person in the right place. Kasi doon mo siya mamimit. Pwedeng kasama mo pala siya nagmi-mission, di ba? So, maganda rin na i-explore mo rin yung mga mga activities mo rin as a believer, no? Para misa kasi dahil ang saya-saya natin doon sa mga activities natin na non-related sa mga Christians. Nagiging natin, napapasok tayo sa mga relationship na So tulad ng sinabi ko sa inyo, yung ex-girlfriend ko ay unbeliever. Na-meet ko siya before kasi birthday nung classmate ko, merong videoke. So kumanta siya. Ay, ang ganda ng pagkakanta niya. So doon time na yun, parang nag-textmate kami, gano'n. Then, hindi maganda yung nangyari kasi naging girlfriend ko siya, tapos hindi rin kami natagal, siguro mga 6 months lang. Na. So doon ko siya na-meet sa videoke, doon sa birthday celebration ng aking classmate. Nakita ko noong time na yun, parang meron din siya mga vices, pero hindi in-overlook ko yun noong time na yun. Ayan, so ikaw ba yan? Meron kayong sina Ijobert naman. How do you know? Sa amin, we have a category. Kung kailan ba yung tama, pwede na. So, tatlo po yung category namin. First of all, you must be physically mature. Ano ibig sabihin nun? Nasa tamang edad ka na. If you wanted to have family, dapat nasa edad ka na pwede kang mabuntis na okay. Diba? Kaya dapat physically mature. Physically fit, physically mature. Number 2, dapat you must be spiritually mature. Kasi you're looking for a Christian spouse eh. So you yourself needs to be mature. Otherwise, hindi mo malaman kung ano yung tama doon sa relationship ninyo. So you need to be, hanapin mo muna yung sarili mo when it comes to Christ. Hanapin mo muna sarili mo. Ano yung relationship mo with the Lord? Because you can never give something you don't have. You cannot love somebody unconditionally like your spouse later on if you yourself has some reservation. Number 3, you need to be financially mature. Yung pag-aasawa po ay hindi yan basta lang mag-asawa kayo and that's it. Kasi there are responsibilities that is nakaakibat ng pag-aasawa. Magkakaroon kayo later on ng family. If your finances or you are not financially mature in that area, later on, puro kayo away, puro kayo bakit? Sabi nga nila, when hunger strike, love jumps out the window. Yun daw sabi nila. So yun yung tatlong category. Now, if you're looking for your spouse, tama yung sinabi ni Pastor, dapat magkaroon ka ng listahan. Ito yung lagi ko sinasabi, have a list of non-negotiables and negotiables. Ano yun? Ito yung nahanap kong perfect partner. Non-negotiable, kailangan Christian. Number 2, non-negotiable, walang vice ito.
Second na negotiable ay hindi to nananakit, lalo na pag babae, ano? Hindi nananakit yung gusto kong ano. So ano yung mga non-negotiables? Ito, hindi siya masyadong mayaman, hindi masyadong pogi, non-negotiable. Okay po yon, pero at least meron ka nung list. And this is one big principle that you have to learn. If you are looking for fisherman, saan ka pupunta? Sa dagat. Kasi nandun ang fisherman. If you're looking for tree cutter, siyempre pupunta ka sa forest. If you're looking for a Christian partner, huwag kang pumunta ng bear house. Huwag kang pumunta ng dating sites or kahit anong puntahan mo. Pumunta ka sa church. Pumunta ka dun sa camp. Pumunta ka dun. Because these are the areas where you will be able to find your right partner na fit doon sa inyong sa inyong categories. Ayan. Yun lang po. Agree po kami. Yan. And also siguro comment dun sa dating apps, no? Maraming dating apps and hindi lahat maganda. So may Christian dating apps, pero I would suggest na dumating kayo dun sa point na you meet muna physically people bago nyo i-consider yung dating apps. Pero yon, be careful din kasi nga may mga hindi magandang dating apps. So dapat i-consult nyo isa't isa. Sige, next. At pag pumasok ka sa relationship doon na hindi mo pa kilala yung tao, di ba? So, ayan, delikado yun. Yun, mahirap. So, importante mayroon kayong accountability. Tapos, paano malaman kung siya na nga? Sabi ni, maganda na you develop yourself muna and also magkaroon ng standards. Spiritual, physical, and financial. Buti si Kuya Mike, ready na. Doon sa tatlo. Sige, ito, another question. This was written, normal po bang magselos this early? Or, hindi ko alam kung gaano ka-early, pero paano ba dinidil yung pagsaselos? Kung early in the stage of your relationship and even ngayon, paano nyo dinidil? Hindi po sinabi, pero early stage ng relationship. Hindi, hindi natin on the spot eh. Friends lang sila pero nagsaselos na siya. Pero paano po ba dinidil yung pagsaselos? Sige. Sige po. Actually, you need to go on to the roots of jealousy. Bakit ka nag-jealous muna? Ano ba yung roots niyan? First, one of the reasons kung bakit ka laging mas siloso o silosa, kasi insecure ka. So first, secure mo muna yung security mo. Saan? Kay Lord. Si Lord will secure you kung ano yung status mo ngayon, kung saan ka, ano mang edad mo, He will secure you that I will never leave you nor forsake you. So, yung selos, ang pagsiselos actually is more on selfishness, no? Na yung hinahanap mo yung sarili mo lang, yung pinapahalagan mo yung sarili mo, but rather, not necessarily yung iba. But kung hindi naman kayo, kasi hindi naman mag-girlfriend, or magkaibigan lang, pero nagsiselos doon sa isa. So I think you need to check first yung sarili mo because the issue is not really on the other person, but the issue is within you. Yeah. Yan, thank you po. And Sis Yung Che. sa akin naman po, siguro yung sa amin ni Pastor Raul, we have set certain guidelines din para malimit yung ganon, yung selos. Kasi siguro kahit na, paano kung meron naman parang reason for the jealousy. So dapat, para hindi na maulit yon in the future, so meron kayong parang somehow guidelines or rules, ganon sa relationship. For example, ako po, personally, dati kasi may motor kami, tapos nakita ko si Pastor Raul, may nakaangkas sa kanyang girl. Ano kami nun? Boyfriend-girlfriend na. Pastor Raul pa siya, di ba? Tapos sabi niya, pag sabi ko, sino kaangkas mong girl? Tapos, maputi pa, alam mo yun, tapos, mukhang teenager, ganun. Tapos sabi niya, ay, pinsan ko yun. Sabi ko, okay. Pero pinsan niya talaga. Hindi po yung joke na pinsan, ha? Kayo, char. Okay, pinsan-pinsanan, ha? Narinig ko na yan before. Okay. Hindi, pero sabi ko sa kanya, okay, ganito na lang. Kasi people parang know we have a relationship and ikaw, you're a pastor. Sabi ko, so, hindi ka naman hindi naman habang sakay mo siya sa motor, sisigawan mo lahat ng kadaan mo na, pinsang ko to! Pinsang ko to! Di ba hindi? Wala rin naman kayong wala rin kayong karato lang, magpinsan ho kami! Walang ganon. So, to dispel confusion,
the rule is, bawal ka mag-akas sa motor. Kung gusto mong magmotor, ang pwede mo lang akas, ako. Yan. So, pero, bawal. So, we place that guideline, hindi dahil, pwedeng, siguro, ano rin yun, parang protective of us din, in terms of, and sa kanya bilang pastor. So, bilang wife niya, isa sa mga, parang nakita ko na major role ko is to protect his reputation as well. And kung may mga ganon na mga actions, pwedeng very, very innocent, no, yung action na ba, hahatid mo lang, gano'n, umuulan, minsan mga gano'n po eh. Pero dahil na-establish na namin na ito yung rule, ito yung guideline, so hindi na po niya ginawa in the future. So I think that's one of the things that you can do. So communication is very important para ma-dispel yun. And then yung sa insecurities naman, so sa mga men dyan na gusto nyo na magkaroon ng relationship, ang mga babae, may pagka-insecure talaga. So, I mean, it's part of the, I don't know. So, kahit na nag-mature ka na sa pagkakakilala mo sa sarili mo, may bouts pa rin yun ng insecurity. No? So, I guess, yung pag-reassure nyo sa partners nyo that you love them and them alone, parang ganon, that's part of your, also your role para ba hindi siya maging insecure. Yan, so. Yan, lilipat ako dito para may space. So thank you. So importante yun na we bring yung root cause, no? And we bring it to the Lord. Pero yung husbands have a role to play, no? Even fathers have a role to play na kailangan yung security ng mga women talaga. Nandun image bearer ni God. Diba? Yun ang ganda na asawa ko. Amen, amen. And importante din, sabi ni Sis She, na may rules kayo sa relationship. So pag wala pa yung relationship, hindi ka pwede magselos. Dapat meron kayong relationship para may rules. Yan. Bawal may rules na wala pang relationship. Oo. Walang gano'n. Sige, ito. Magandang question. Naubusan na tayo ng time, pero magandang question to. I'm just confused po. What are your thoughts about loving the same gender as Christians? Kasi may friend po ako na queer, but she is also a Christian. So, ano po ba? Same gender, same sex attraction. It is very critical, no? Lalo na sa panahon natin ngayon. Lagi nating sinasabi. But again, let's go back to the roots of that. If we look at the roots, kung bakit nagkakaroon ng same-sex attraction, it's because, kung babasahin natin sa Romans 1, lumalabas doon that there is sin or of idolatry na namamayagpag doon sa buhay ng mga tao na yon. That is why they give in to same-sex relationship. So, I think the best way is for us to go back to our relationship with the Lord. Secure muna natin yung ating sarili na hindi tayo magkaroon ng hindi natin tatanggapin yung finifeed in ng kalaban sa atin na you can be whoever you are. You can please yourself if you like. You can love whoever you are, male or female. Hindi po yun kasi only God created us male and female. At kung maging stricto tayo sa Romans na sinasabi sa Bible, talagang makikita nyo that God Himself punished them that their women have a wrong relationship with another woman and men have a wrong relationship with other men because of their sin of idolatry. So we will not accept po yung personally, if you are that person, we would encourage you or yung kaibigan mo yun, we would encourage you to really seek the Lord first. Especially yung salvation natin. Tingnan natin yung position natin sa Panginoon. Are we saved? Did we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior? And then, how are we going to walk from there? Because that's the roots of all this problem, lalo na sa LGBTQ po na community. No offense, we love them. Mahal po natin sila. However, we cannot condone also what they are doing because we will only stand on what the Bible is teaching us. Yun lang po sa akin. Kuya, but parang ang tanong po yata ay tayo parang attraction pa lang na. Opo, attraction pa lang. Hindi pa siya nag-engage sa parang homosexual relationship, parang ganun. So kung yung parang... Or loving the same gender as Christians. Yun po yung question eh. Parang, how can... Your thoughts about loving the same gender as loving Christians. The same gender. Yan. So, kung... Ang sa akin dyan, you need to listen to the right people talaga. Kasi ang mundo natin,
kanya-kanya ng ano ng parang binibigay na na definition about sexuality. So lagi ko sinasabi lalo na sa mga kabataan, baka ang pinapahinggan mo ay mga confused people. If you're listening to confused people, they will confuse you also. So you need to tama yung sinabi ni Jobert, ang batayan natin ng sexuality natin ay ang salita ng Panginoon kasi siya nag-create sa atin no? Kaya lang, andyan na nga, we have the struggle na may ganyan sa society po natin. So, also, gusto naman natin na dalhin lahat sa Panginoon. And although there is the struggle, lalo na sa generation ngayon, na nag-engage nga sa mga homosexual relationship. So, siguro, ang aking dyan, we need to solidify yung pagkakilala natin kay Lord, and yung mga tao din na sinasamahan natin. Kasi ako, naalala ko nung bata ako, hindi kasi ako bumabarkada, lagi lang bahay ako, school. So yung mga tao sa amin, sinasabihan ako na bakla ka, bakla. So if I listen to them and then I joined yung mga, siguro mga nag-engage sa mga ganong gawain, siguro na-impluwensyahan nila ako. But nakatulong sa akin na I had friends talaga na that establish yung sexuality, di ba? So, and then yung Christian, I grew up in Christian community with other brothers and sisters in the Lord. So, doon na inaitatama yung pananaw ko, yung pananaw patungkol sa sexuality. So, be careful doon sa mga ine-entertain natin na mga parang mga ideas or mga philosophies about sexuality. So, kaya kailangan makilala na talaga natin ang Panginoong Jesus so that although there is struggle, but sabi nga ni Christ, we need to if you follow Christ, we need to to deny ourselves and take up our cross and follow Him. It means talagang surrendering everything sa Panginoon, including that yung attraction na yun that is not pleasing to God. Yan, thank you po, no. And baka may isang topic tayo ng next gen, pag-uusapan natin 'yon kasi kailangan talaga mas malalim. But ang ganda ng mga questions ninyo, kulang na lang tayo ng time, pero to honor itong mga questions na hindi pa answer, no, pwede nyo i-discuss to habang kumakain tayo. Magbe-breakout groups tayo ng mga small groups ng guys and women after to while we're eating. Pero some of the remaining questions is how to balance ACADS ministry and yung relationship. So tatlo. And then I know my relationship is not honoring to God and eventually will break up, but I love Him and it is so difficult to let go. What should I do? So ang hirap nun. And how did your shared faith in Christ benefit your marriage? How did it help you avoid giving up on each other after a big argument? So may nakakatulong ba talaga being Christian? And then I am having urges towards my girlfriend. Alam kong hindi pa tama at this point. How can I protect my thoughts? How can I guard my heart and purity? So, sayang hindi tayo makaka-answer ng lahat ng questions na yon. Pero meron tayong food. And also hindi dito nag-e-end yung ating conversation. Yung next gen is also an opportunity for us to grow as a community, diba, together. And we also want to invite yung mga kuya and ate natin sa church na mga couples na mag-journey with you and also mga core to journey together. So ngayon, before we pray for the food, let's pray for our couples here in front. Sige po. Kaya buddy, ko lang po. Sige. Yung mga questions po na hindi po nasagot, we can actually answer that through sa mga growth groups, no? So sa mga ate kuya nyo, mag-join po kayo sa GG para you can talk about that, no? Yung mga struggles nyo, and our GG leaders are very much parang willing to listen and to guide you din sa inyong sa inyong mga journey as believers. Yan. Sige po. Sige. So pray muna tayo. And also growth group importante. Ako na lang mag-pray. Let's pray. Sige, Lord, we thank you for this time together na we can see and get to know better yung love story ni na Kuya Jobert, Kuya Ate Tin, and Pastor Raul, and Sis Che. Thank you, Lord, for their life and their testimony and their leadership dito sa church.
And we thank you, Lord, for the wisdom that you give them to share din sa mga youth. And we thank you for the youth here na talaga naging open to ask their questions, naging vulnerable. And I pray, Lord, na tulungan nyo kami, hindi magpadala dun sa mga pressure ng mundo, but we would really rely on you, on your word, and through the Holy Spirit. And we thank you, Lord, for the food na binigay niyo sa amin that we will be sharing together. We pray that you would also bless us as we sit down with friends and also continue to discuss yung mga thoughts na to. I pray, Lord, na hindi dito magtapos, but you would also continue yung conversation sa mga growth group, small groups, and even to select people na gusto na disciplers, Lord, and accountability na makakatulong sa amin. So we entrust this time to you. Bless you, Lord, yung mga couples na nag-share today and even yung mga couples dito sa GCF Santa Rosa. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Picture. Sige, so yung mga nasa... lahat tayo, picture tayo. Bago tayo kumain. Kasi baka umalis kayo pag kumain kayo. Sige, picture muna tayo dito sa harap. Yan. Habang pumunta po kayo dito, gusto ko lang po magpasalamat sa sponsor ng aking dress. Si Ate Mai. Yeah! So kung